Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kumpiyansang maipapatupad ang mga proyektong waste to energy sa taong 2027. Cybercrime Investigation and Coordinating Center humingi ng mas malawak na jurisdiksyon sa mga online platform para maharang ang masasamang impluensyang tumatarget sa mga bata sa internet. DepEd magsasagawa ng nationwide school safety drill sa susunod na linggo bilang paghahanda sa mga banta ng karahasan sa paaralan. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na maipapatupad sa taong 2027 ang Waste to Energy Program bilang solusyon sa problema ng basura sa Pilipinas. Sinabi ito ni Marcos sa kanyang pag-iinspeksyon sa Tripa de Galina pumping station sa Pasay City ngayong Huwebes. Binigyang diin ni Marcos ang paulit-ulit na problema ng pagbabara ng mga daluyan ng tubig dahil sa basura lalo tuwing malakas ang ulan. Ayon pa sa Pangulo, minamadali na ng Department of Energy o DOE ang bidding para sa pagtatayo ng Waste to Energy Program na inaasahang makakaresolba rin sa issue ng kuryente sa bansa. Umaasa ang Pangulo na mapopondohan at maipapatupad agad ang programa sa susunod na taon. Naunang sinabi ng DOE na nakaschedule ang subasta para sa Green Energy Auction Program sa October 13. Nakasalang sa gagawing bidding ang tinatayang 400 megawatts na waste-to-energy capacity. Inaasahang maisasagawa ng magpapanukala ng manalong proyekto ang mechanical completion bago matapos ang 2028 at makakapag-generate na ng kuryente sa dulo ng 2029. Batay sa pag-aaral ng DOE, makakalikha ng tinatayang 200 megawatts ng kuryente ang 9,000 metric tons ng basura. Isinusulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC na mapalawak ang kapangyarihan sa pagbabantay sa mga social media, messaging at streaming platform para maprotektahan ang kabataan mula sa masasamang impluensya sa internet. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ngayong Huwebes, sinabi ni CICC Executive Director Renato Paraiso na limitado ang kakayahan ng batas pagdating sa pag-iimbestiga sa mga online platform na mula sa labas ng bansa. Dagdag na problema aniya na pwedeng mag-register ang sinuman ng hindi gumagamit ng totoong pagkakakilanlan. Paniwala ni Paraiso, kapag nabigyan ng jurisdiksyon ang mga autoridad sa Pilipinas sa mga online platform, madaling matutuntun ang mga nasa likod ng mga kahinahinalang account at kung saan sila nag-ooperate. Maaari ring makuha ang kooperasyon ng ibang bansa para mag-imbestiga laban sa mga kadudadudang account. Sinabi ito ni Paraiso matapos maungkat ang posibleng kaugnayan ng mga nagsusulong ng nihilistic violent extremism or NVE sa internet sa mga insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa Tacloban City at Zamboanga City. Kaugnay niyan, ibinalita ni Paraiso na nag-aalok na makipagtulungan ang gaming community ng bansa para mahuli ang mga promotor ng NVE lalo sa kabataan. Ayon kay Paraiso, may mga gamer na nakakaengkwentro ng mga taong nagtatangka na mag-impluensya sa iba na manakit at maging marahas. Handaan niya ang mga naturang gamer na magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga grupong extremist, lalo na ang mga nagtatarget sa kabataan. Umaasa siyang magtutulungan ang CICC, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang alagad ng batas para mag-imbestiga sa mga may kinalaman sa NVE. Nananawagan din ang CICC na i-update ang cybercrime framework ng bansa na unang binuo noong 2012 bilang tugon sa mga makabagong banta sa internet. Iminungkahi naman ni Senator at Committee Chair Risa Ontiveros na palawakin ang balangkas ng gobyerno laban sa pang-aabuso
pang-aabusong sexual at pananamantala sa mga bata para isama sa mga layunin nito sa pagsugpo sa NBE at iba pang banta sa internet. Maglulunsad ang Department of Education ng nationwide safety school drill sa August 25 bilang parte ng paghahanda sa banta ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, kumpleto na ang mga protocol na binuo ng ahensya kasama ang Philippine National Police matapos itong subukan sa Manila Science High School noong July 15. Sa ilalim ng drill, susubukan ang bilis ng pagresponde, paglikas at pagpapatupad ng reunification procedures ng mga paaralan sa harap ng banta ng karahasan. Kabilang sa bibigyang tuon ay ang reunification stage kung saan alam dapat ng mga estudyante at magulang kung saan magtitipon kasama ang mga medical responder at pulisya upang maiwasan ang kaguluhan pagkatapos ng insidente. Ayon kay Garma, nabuo ang protocol mula sa magulong sitwasyon pagkatapos ng pamamaril sa Tacloban kung saan hindi alam ng mga mag-aaral at magulang kung saan dapat pumunta. Isasagawa ang nationwide drill sa pakikipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government or DILG. At sa ating balitang pangkalakalan, isinagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang ikatlong bahagi ng 2026 Economic and Financial Learning Program sessions sa Cabanatuan City noong August 18 to 19. Ito'y bilang bahagi ng pagsusulong ng ahensya ng financial literacy sa bansa. May temang plano panalo para sa negosyo, nakatuon ang sesyon sa pagpapalakas ng mga micro, small and medium enterprises or MSME sa lungsod. Umabot sa 200 katao ang personal na dumalo habang mahigit 1,000 naman ang nakibahagi online. Kabilang sa tinalakay ang tungkol sa cash flow management, responsableng pangungutang at ligtas na paggamit ng mga digital financial service. Binigyan din ang mga kalahok ng mga kaalaman upang mapalakas ang tiwala ng mga customer at mga insurance solution na maaaring makatulong na maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Ayon kay BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, mahalagang mapanatili ang maayos na kalagayang pinansyal ng mga negosyo para matugunan ang mga problema sa hinaharap. Samantala, namahagi ang Bureau of Animal Industry or BAI ng 50 kalabaw sa mga magsasaka ng Taganaan, Surigao del Norte nito lang August 18. Parte ang inisyatiba ng Organic Large Ruminants Dispersal Program na layuning palakasin ang carabao production at isulong ang sustainable livestock farming. Mula ang mga benepisyaryo sa mga barangay ng Union, Upper at Lower Libas, Laurel, Aurora, Himamaug at Opong. Inaasahang magbibigyan ng programa ang mga magsasaka ng dagdag na oportunidad at kita. Upang mapanatili at mapalawak ang programa, ipinatupad din ng BAI ang Pay Forward Scheme kung saan ibibigay ng bawat benepisyaryo ang unang anak ng kanilang natanggap na kalabaw sa bagong benepisyaryo. Bibigyan din ang mga magsasaka ng free livestock insurance mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Bago ang pamamahagi, sumailalim ang mga magsasaka sa pagsasanay sa organic carabao production noong April 21 at 22. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.